Manny Pangilinan, Jaime Sobel Ayala, Lucio Tan, Henry C. and Andrew Liuson. Ano ang sikreto ng mga matatagumpay? Alam niyo na ba yung 5 Qs to success? Kung di niyo pa alam, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in this channel. Sa episode natin to, super excited ako. Bakit po? Because I'm gonna share with you yung 5 Qs na hindi po alam ng karamihan ng tao. That's the reason why hindi pa nila naabot ang tagumpay. At yung third, fourth, and fifth, ang fifth, ang pinakamatindi. O, yung third, hindi pa masyadong alam. Fourth, okay, hindi rin masyadong alam. Pero yung fifth, nako, hindi alam talaga ng tao. Kaya abangan nyo po yung pang-lima. So, pag-usapan na po natin atong 5 Qs na ito. Ang unang Q ay tinatawag nating IQ, second EQ, third is AQ, fourth is FQ, and fifth is SQ. Ano ba itong lahat ng mga Qs na ito? Let's start with IQ. IQ stands for what we call intelligence quotients. Ito, masusukat po natin ang ating katalinuhan, no? Ang simple lang to. Ito yung parang tinatawag na logic. O, pag kumain ka, nabubusog ka. Logic yan. Okay, problem solving, memory, math skills, yan, logic yan, IQ ang tawag po dyan. Okay, so ito po yung malalaman po natin IQ siyempre sa school. Di ba? Pagka tumataas ka ng grade, tumataas din ang IQ mo. That's number one. Alam mo, ito lang po kung pagdating po sa IQ, sa lahat ng mga bilyonaryo, ay siyempre magagaling din sila. Pero ang talaga isa parang sa akin lodi na IQ na mataas, si Manny B. Pangilinan, ang aking boss sa TV5 at sa 1PH. Why do I consider him as one of the, number one, siyempre successful siya. Tapos ang dami niyang leadership roles in various companies and various industries sa telecom, water, electricity, media. Ang dami po, even in real estate. Bakit ako talagang lodi sa kanya? Kasi si Manny Pangilinan, ginamit niya po yung tinatawag na OPM. Ano yung OPM? Hindi po siya original Pinoy music. Ang ginamit po niya, other people's money. Pera ng ibang tao. So, technically, hindi naman siya talagang bilyonaryo na talagang siya yung may-ari lahat ng company. Siya lang ang nagpapatakbo ng mga kumpanyang. Pero meron siyang mga financiers. Ang galing. Ang tawag mo dyan takmau IQ. So, kung wala kayong masyadong kapital, you can also use that route. No, you can use OPM, other people's money. So, if you want to assess yourself right now, okay, personal assessment po tayo sa IQ level. Nasa low ka ba? Low, medium, or high? Paki-type lang sa comment section sa IQ. IQ, low, medium, and high. Ako, I will consider myself, yung IQ ko, medyo medium. Oo. Bakit po? Kasi hindi naman talaga tayong nakapagtapos ng pag-aaral at syempre bumabaksak din tayo during that time. Kaya hindi ako mataas yan. Next naman is what we call as EQ. Ano mo po tinatawag na EQ? Ito po yung tinatawag nating diaper o green. Matibay yan. Libreng promotion. Hindi, ang tawag po niyan emotional quotients. Ito naman understanding, managing, and expressing your feelings. Nothing more than feelings. Yes, yung feelings mo po. At nakaka-apekto ng relationship sa mga tao in terms of communication, in terms of empathy, kung paano mo naunawaan, naintindihan ang feelings ng ibang tao. At syempre naman, pag dumadaan ka sa matinding pagsubok sa buhay, yung emotional resilience mo, yun po. Ikaw ba emotional? Pag ikaw ay emotional, parang ayaw mo na parati, ay nako, mababa ang EQ mo. Pero alam mo, isang matindi na magaling talaga. Ito naman, lodi rin naman talaga. Si Jaime Augusto Sobel de Ayala. Mataas ang EQ ng taong to. Alam naman natin napaka-successful nito, no? Pero ito, hindi lang kasi perang pinag-uusapan. 'Di ba? Marami siyang mga tinatawag na philanthropic initiatives, no? Na marami siyang mga tinutulungan. Marami siyang mga yung mga giving out. Kasi nga, meron siyang strong empathy of social awareness. Dami niya ng charity works. Kaya nga, i-check mo rin yung personal assessment mo, ikaw mismo, yung EQ mo, low, medium, or high. Ako naman, I would say, personally, I would be on the high side in terms of my EQ. Nakakaunawa ko ng feelings ng iba at nawaan ko rin ang feelings ng sarili ko. Pero again, yung next 3, 4, 5, hindi masyadong aware ang tao. Let's go to number 3. So, check nyo to AQ naman. Ano ibig sabihin ng AQ? It's called
adversity quotient. Ano tong adversity quotient? The ability to face trials and challenges. The ability to bounce back whenever you fall. Resilience. You are able to adapt. You're able to manage stress. Yan. Adversity. Grabe to. Panalong-panalo to. At alam mo kung paano mo talagang i-manage ang yung mga stress sa buhay. Paano ka talaga makaka-recover kung ikaw ay nag-fail. Kung tatanungin mo ako, sino matindi dito? Syempre, sino pa? Ang lodi ko, yung uncle ko, si Lucio. Anong apelido niya? Tan. Anong apelido ko? Tan. What's your problem? He's my uncle in my dreams. Hindi, si Lucio po, alam niyo ba, hindi naman successful agad yan eh. As a matter of fact, yung mga first few businesses na inimpisa niya, palpak, lugi. Pero yun nga, he was able to bounce back and then right now, meron siyang tobacco business, banking business, Philippine Airlines, meron siyang real estate. Diba? Bago niya natamaan lahat yan, dumaan siya sa matinding pagsubok. Kaya nga tatanungin kita, assess tayo, personal, ikaw, kung sa pagdating sa AQ, low, medium, or high ka? Low, medium, or high? Pakitype sa comment section. Type mo, AQ, low, medium, high. Ako naman, I would say yung AQ level ko by the grace of God, not by might, not by power, it's by His Spirit. Medyo nasa high din po. Ang dami kong pinagdaanan. Nako, lately. Sobra. Now, let's go to number 4 na hindi rin masyadong familiar ng tao. Ang tawag po niya na FQ. Ano po yan? Financial quotient. Ito naman, Financial Intelligence and Literacy. Alam mo paano kumuha ng pera, humawak ng pera, magpalago ng pera. Alam mo kung paano mag-decide, paano magnegosyo, paano mag-invest. Medyo mataas na po. Oo. Isa sa mga lodi natin dito, pagdating dyan, syempre, si Henry C. Ang tindi niyan, no? Ang tindi ng FQ niyan, di ba? Imagine mo, ang galing talaga ng mamang to. Nag-umpisa lang talaga sa shoe store. From shoe store, naging department store, naging supermarket. Ang tindi nito. Kasi gabi-gabi, during the time, wala pang credit card, wala pang talagang digital, wala pang e-money. Gabi-gabi, ilang truck ng armored van ang pumupila sa likod ng shoe mart, ng supermarket. Kasi lahat barya eh. Pera eh. So, hindi pwedeng ilagay sa loob ng supermarket, delikado. Tinatransport yan para ibangko. Tingnan mo kung gaano kataas ang FQ niya. Sinabi niya, Bakit pa yung lalabas pa natin yung pera natin? Ba't di na lang tayo magtayo ng bangko? Tapos ilagay na lang natin sa loob ng mall. Lahat ng mga clients natin magdedeposito sa atin. takma. As a matter of fact, he was able to change the banking landscape. Dati ang bangko, open lang Monday to Friday, 9 a.m. to 3 p.m. Ngayon, siya, anong ginawa? Monday to Sunday, binuksan niya. From 10 a.m. up to 7 in the evening. Talo ka. Antindi talaga. Antindi ng financial quotient. Ay, nako. Ayoko na magkwento. Baka umaba pa. Pero ngayon, ask yourself right now. Ikaw na nakikinig ng noon, kamusta ang iyong FQ? Nasa low, medium, or high? Pakitype sa comment section. At ako naman, I would consider myself medyo already, ito lang I would like to be honest. Medyo medium to high na ako. Nasa gitna lang ako ng medium to high. Bakit? Di ko pa sinasabing high kasi hindi ko pa tinatamaan talaga yung financial target na gusto ko. Magkano yan? It's for me to know and for you to find out. Pero ito lang, good news ha. Huwag kayong mawawala. Para sa mga tao, medyo mababa ang FQ. Meron akong free na ibibigay sa inyong session. Pero i-reveal ko lang pag tinapos nyo. Yes. Kaya tatapusin nyo itong video na ito. Number 5! Nako na ito na nga. Ito yung pinakamatindi na hindi alam talaga ng tao na hindi pinapansin po. Ang tawag sa last Q is called SQ. Ano itong SQ? Hindi ito ESQ. Hindi ito tinutungga at iniinom. Ito yung tinatawag yung SQ, spiritual quotient. The ability to measure your spiritual and ethical intelligence, values, ethics, life's purpose, meaning in life, your moral compass. Ay, nako. Kamusta ang inyong SQ? Ang iyong relasyon kay Lord, kung ano man ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Di ba? Ang isa talaga sa Lodi na mga bilyonaryo na hindi rin masyadong nakilala, pero makikita mo yung mga buildings niya all over Metro Manila, is the owner of Cityland, no other than Mr. Andrew Liuson, si Dr. Andrew. Ang tindi nito, hindi lang siya talaga successful, mayaman, pero yung spiritual quotient niya talagang mahal niya talaga si Lord. Kaya nga, una, ang vision po niya, sinabi niya sa kanyang personal biography. Gusto niya makita niya lahat ng Cityland ang nasa tuktok ng lahat ng building. Gusto niya sumikat ang brand ng Cityland. Pero nung na-meet niya si Lord, sinabi ni Lord sa kanya, hindi ikaw ang nagpayaman sa sarili mo. Ako ang nagpayaman sa iyo. Nung sinuko niya ang buhay niya sa Diyos, kaya nga nagbago ang kanyang pananaw,
tumaas sa kanyang spiritual quotient. Sinabi niya, apart from God, I am nothing. That's the reason why. Sa lahat ng mga taas ng building ngayon ng Cityland, pinalitan na po niya. Ang sinulat na niya, in God we trust. Tingnan niyo lahat ng mga building. Meron niya nakasulat, in God we trust. Nagtitiwala sila kay Lord, o siya kay Lord. Kaya nga tatanungin kita, kamusta naman ang personal assessment mo in terms of your spiritual quotient? Is it low? Is it medium? Is it high? As I mentioned, sana naman nakatulong ako dito. Huwag ka mawawala. May ipibigay ko na sa yung free session, pero mag-review lang tayo. Again, bakit mahalaga po yung IQ? IQ is important for us for ika nga yung logic, reasoning, problem solving. EQ, importante in building healthy relationship, effective teamwork. AQ is very important for us to adapt to challenges. FQ, importante yan for us to make wise financial decision para hindi tayo malugi. SQ is very important also for us to have a sense of direction and decision making based on values. Kaya tatanungin nga kita, ikaw ang tatanungin ko. Sa IQ, EQ, AQ, FQ, and SQ, saan mo kailangan improve ang buhay mo? At para sa mga taong nagsasabi ng, ay kailangan ko talaga sa FQ part, ay may maganda akong good news. Ang maganda na good news pa redundant. Gusto kitang turuan to a free session, but promise me, you got to give yourself 2 hours. 2 hours to watch this. I'm going to reveal to you on how you can really increase your financial IQ at the same time eliminate your financial stress. Gusto mo bang matanggal ang financial stress and to experience financial freedom? If your answer is yes, please go to this website right now. Itong nakikita nyo na title na ito or itong link na ito, website po ito ha. Tatype nyo lang, cut paste nyo lang, i-google nyo, ilalagay nyo yan. And then, or if na naman nasa link na lang sa baba, and you are going to watch a 2-hour video and I will share with you on how you can live the yayamanin life. Sana naman nakatulong tong episode na ito at na-enlighten po kayo. Maraming salamat. At kung gusto nyo, do me a favor, cut paste this link, share nyo, i-post nyo sa inyong social media para mas marami pang makakapanood. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.